For today's video ay ito ang aming kaganapan kahapon ng gabi. Sa balutan ng mga person sa kanya-kanyang mga kwarto. Dahil sa bantang pag-atake ng Iran sa Israel. Tinawagan nga ako ni Lola at pagdating ko sa kanyang kwarto, abay umiiyak. At ang tanong ko nga agad kay Lola ay bakit siya umiiyak at sinong nagpaiyak sa kanya. Ay tumawag daw si Rapi ang kanyang manugang at ang sabi ay maghanda daw kami. Dahil ibinalita daw sa TV na may banta ng pag-atake ang Iran sa Israel. Kaya naman panayang iyak ni Lola dahil nag-aalala at paano na daw siya. Dahil kapag nag-siren o nag-alarm hudyat na may paparating na pagsabog, ay nahihirapan si Lola na makabangon agad ng mabilis. Para makapunta agad kami sa bomb shelter o mamad ang tawag dito sa Israel at yan nga yung aking kwarto. At sabi ko kay Lola para siya ay makampante at hindi mag-alala ay di na nga siya matulog sa aking kwarto na bomb shelter namin dito sa bahay. At ako naman ay doon na lamang matutulog sa kwarto ni Nili. At kung sakali man na may pagsabog at wag naman sana ay kami na lamang ni Nili ang pupunta din sa bomb shelter. At bago ko nga ilipat si Lola, inayos ko muna ang aking kama na siya niyang hihigaan. Nilagyan ko nga ng napakaraming sapin para hindi tumagos ang wiwi sa kama. Isa yan sa napakahirap na sitwasyon namin dito sa Israel kapag may kaguluhan. At ang pinakamatindi na naranasan ko nga ditong kaguluhan ay nung nakaraan taon na umabot ng 3 buwan na halos araw-araw ay may mga pagsabog. At buti na nga lamang din at meron kami ditong bomb shelter sa bahay kahit paano ay kampante at safe kami dito. Dahil hindi nga lahat ng bahay dito sa Israel ay merong bomb shelter. Dahil yung mga nakatira sa lumang building ay wala sila mismong bomb shelter sa loob ng bahay. Kaya naman kailangan pa nilang lumabas ng bahay para pumunta sa pinaka-safe na lugar. Ayan nga't biniyabit ko ng aking mga gamit para ilipat sa kwarto ni Nili. At ready na din nga ang higaan ni Lola at pati nga ang kanyang radyo ay ipinalipat din sa kwarto. Bagong bili nga ni Lola ang radyo na yan para kung sakali magkaroon nga ng kaguluhan ay pwede siyang makinig ng balita. סבים של המשפחה הזאת, בתחושה שיש להם פרספקטיבה ועומק. O diba ayos nga naman ang paradyo ni Lola? Napaka-cute nga at parang sinaunang radyo ang style. Kinuha ko na nga din yung aking doorbell at ililipat ko sa kwarto ni Nili. Diyan ako tinatawagan ni Lola kapag may kailangan siya. At bago ko nga ilipat si Lola sa aking kwarto ay nag-CR muna siya. Hirap nga din si Lola na makalakad dahil nga din sa bigat ng kanyang katawan. Halos araw-araw nga din ay umiyak si Lola dahil nahihirapan siya sa kanyang kondisyon. At buti na nga lamang din at nakakalakad pa si Lola. Inaakay ko lamang at inaalalayan kapag lumalakad. Ayan nga't ililipat ko na si Lola sa bomb shelter. Para kung sakali na may pagsabog ay hindi ko na kailangan magmadali na ibangon si Lola sa kanyang kama. At minsan nga dahil sa sobrang bagal ni Lola ay inaabutan na kami ng pagsabog bago pa kami makarating sa bomb shelter. Kaya naman mas minabuti ko na dyan patulugin si Lola sa aking kwarto para hindi kami nagmamadali at para mas safe. Dati nga ay ayaw matulog dyan sa aking kwarto ni Lola dahil yung aking kama ay maliit at natagilid pa. Kaya naman nung nahulog si Lola nung tumagilid ang aking kama dyan nung nakaraan taon ay nakabili niyang bago. May nakahanda na nga din akong tubig dito sa bomb shelter. Ayan nga ready ko na din ang mga kailangan ni Lola dahil food is life si Lola hindi pwedeng mawawala ng pagkain sa kanyang tray. Mayroong yogurt drink, mayroong 2 tasa ng kape, tubig at biskwit. Hindi nga diretso ang tulog ni Lola sa gabi kaya naman maya't maya ay gutom din. Ayan nga si Nili at nakapwesto na din kahit nga may sarili siyang kwarto ay ayaw niya doon matulog at mas gusto niya dyan sa sopa. At eto nga yung kwarto ni Nili at dyan ako pansamantalang matutulog habang si Lola ay nasa aking kwarto. Ayan nga tahimik ang gabi at sana naman ay hindi matuloy ang kaguluhan. Kaya naman sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino dito sa Israel naway lagi tayong ligtas at ingatan ng poong may kapal. At tanging dasal lamang ang pinakamabisang sandata sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po tayong lahat palagi.